Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Mainit na balita, may panibagong tigil pasada na nakaamba ngayong linggo. Pangungunahan niya ng transport group na Manibela. May ulat on the spot si Manny Vargas ng Super Radio DZBB. Manny? Yes, Rafi, Connie, maglulunsad nga ng 2 araw na tigil pasada sa Huwebes at Biyernes ang grupong Manibela at mga kaalyadong transport group sa pulong balitaan ngayong umaga. Sinabi ni Manibela Chairman Mar Balbena, dulot ito ng anyay pagiging bingi at insensitive ng pamahalaan sa sitwasyon ng mga tsuper at mga nasa sektor ng transportasyon. Marami umano sa kasamahan nila mula sa mga driver ng cargo truck, mga TNDS driver at motorcycle taxi drivers ang halos wala nang naiuwi sa kanilang pamilya dahil sa tumaas na presyo ng produktong petrolyo. Himutok pa ng grupo, hindi na itinuloy ang taas pasahe, may mga pasahero pang hindi nagbabayad ng pamasahe, kaya't mas malaki ang nawawala sa kita ng mga tsuper. Narito ang bahagi ng kanyang pahayag. Nakikiusap din tayo sa ating mga mahal na mananakay na sana maintindihan ninyo ang ating mga tsuper. Hindi lang po kayo ang may hapagkainan. Kung ayaw nyo ng taas pasahe, yung iba sana huwag naman nang mag 1, 2, 3. Isa, 2 pasahero lang ang hindi magbayad. Napakalaking kawalan na po. Sinabi pa ni Balbena na posibleng mapaaga pa nga ang tigil pasada dahil baka Miyerkules pa lamang ay may mga miyembro na sila na hindi napapasada. Ngayong umaga lamang din, sinabi ni Palace Press Officer sa press briefing na hindi dinadownplay o minamaliit ang pamahalaan ang epekto sa Pilipinas ng gera sa Middle East. Ginawa raw ng gobyerno ang lahat para maibsan ang pasanin ng mga Pilipino. Rafi? Maraming salamat, Manny Vargas ng Super Radio DZBB. Patay sa saksak ang isang construction worker sa Bagong Silang, Caloocan. Ang biktima, nasabi pa raw kung sino ang nasa likod ng krimen bago nasawi. Balitang hatid ni James Agustin. Gusto ko lang sa gumawa sa kapatid ko sumuko. Yun lang. Hustisya ang panawagan ng mga kaanak ng lalaking construction worker na pinaslang sa Barangay 176E Bagong Silang, Caloocan. Natagpo ang tad-tad ng saksak ang 22 anyos na biktimang si J.R. Mandak sa isang bukirin. Ayon sa mga taga-barangay, nakatanggap sila ng tawag kaugnay sa insidente, kaya agad silang rumisponde. Nadatnan ko po yung tao, bali nakahiga na siya, duguan na po, marami ng saksak. May saksak po sa likod, sa dibdib, at saka sa liig. Ang sabi lang ng biktima, hindi siya makahinga. Naisugod pa sa ospital ang biktima pero binawian ng buhay. Ayon sa mga kaanak, nobyo ng dating kinakasama ng biktima ang nasa likod umano ng krimen. Palaisipan pa raw sa kanila kung ano ang posibleng motibo. Nitong Pebrero lang na magkahiwalay ang biktima at kanyang kinakasama. Nakapagsalita pa na siya, yun ang gumawa sa kanya. Wala naman siya nabanggit na may kaaway siya. Hindi na muna nagbigay ng pahayag ang Caloocan Police kaugnay sa insidente. Nagpapatuloy ang kanilang manhunt operation para mahuli ang salarin. James Agustin nagbabalita para sa GMA Integrated News. Balik Pilipinas na ang mahigit 300 OFW at dependents nila na nirepatriate matapos maipit sa giyera sa Middle East. Sinalubong sila ni Pangulong Bongbong Marcos sa Villamor Air Base sa Pasay. Ang mga OFW nalula ng eroplano galing Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait at Qatar. Ibinyahe sila sa pamamagitan ng land travel na inabot ng 7 hanggang 8 oras bago makarating sa Saudi Arabia kung saan galing ang kanilang chartered flight. Ang pangako ng gobyerno, lahat sila ay makatatanggap ng post-repatriation services gaya ng financial assistance, employment facilitation at livelihood capital. Ayon sa Department of Migrant Workers, mahigit 1,700 OFW at kanilang dependents na ang nakauwi sa Pilipinas simula nang mag-repatriate dahil sa giyera sa Middle East. Papasalamat po ako sa mga tulong ng mga taga-OWA po. Maraming salamat po sa inyo. Ako po ay napauwi po dahil sa kaguluhan sa Kuwait po. Natatakot po ako sa pasabog po. Kaya maraming salamat po at nakauwi ako dito sa Pilipinas po. May mga DMW, Migrant Workers Office, OWA, in partnership with the DFA, na mga land crossings kasi sarado ang airspace in Kuwait, in Bahrain, and limited or restricted ang airspace sa Qatar. So it was a land crossing effort. It took about
On average, about 7 to 8 hours to get to Riyadh, Saudi Arabia. Simula na ngayong araw ng 50% discount sa pamasahe para sa lahat ng pasahero po ng LRT2 at MRT3. Sa LRT2, 8 hanggang 18 pesos ang pasahe sa single journey ticket. Depende po yan sa destinasyon. Habang sa stored value card o beep card ay mula 6 pesos and 50 centavos hanggang 16 pesos and 50 centavos. Automatic na ang discount pagbili po ng ticket o pag-tap ng beep card. 6 pesos hanggang 14 pesos naman ang bagong pasahe sa MRT3, mapa single journey, stored value o cashless payment. Wala namang pagbabago sa 50% ding discount para sa senior citizen, persons with disability at mga estudyante. Sabi ni MRT3 General Manager Michael Kapati, nagdagdag sila ng mga tauhan at seguridad para umalalay sa inaasahang pagdami ng pasahero dahil sa discounted fare. Kasabay ng mga bulkang Mayon, Canlaon at Taal, nag-aalboroto rin ang bulkang Bulusan sa Sorsogon. Itinaas ng PHIVOLCS ang Alert Level 1 sa bulkang Bulusan itong weekend. Ibig sabihin niyan, nagkakaroon ng low-level unrest ang bulkan at may tsansa ito ng phreatic eruption. Mula noong March 15, naitala sa bulkang Bulusan ang mahigit 400 volcanic earthquakes, indikasyon ng hydrothermal activity nito. Sa nakalipas na 24 oras, nagkaroon ng halos 30 volcanic quake ang bulkan at nagbuga ng mahigit 70 toneladang asupre o sulfur dioxide. Pinaalalahanan ng mga residente na iwasang pumasok sa 4-kilometer radius permanent danger zone ng bulkan. May banta kasi ng rockfall, ashfall at pyroclastic density current. Asahan ang mainit at maalinsangang panahon ngayong pong Lunes. Ayon sa Pag-asa, mainit na easterlies ang nakakaapekto ngayon sa bansa. Posibleng umabot sa 39 degrees Celsius ang heat index sa Cotabato City, habang 38 degrees Celsius naman sa Dagupan, Pangasinan. La Carlota, Negros Occidental, Borongan, Eastern Samar at sa Zamboanga City. Dito po sa Metro Manila, posibleng umabot sa 34 degrees Celsius ang heat index ngayong araw sa Pasay. Walang umiiral ngayon na hanging amihan. Sa kabila po niyan ay nakaranas pa rin ng lamig ang umaga sa ilan pong bahagi ng bansa. Naitala sa La Trinidad, Benguet ang 14 degrees Celsius na minimum temperature, 14.4 degrees Celsius sa Baguio City, habang 19.1 degrees Celsius dito sa Quezon City. Huli kam sa Tulunan, Cotabato, bumibiyahe ang motorsiklo sa National Highway sa Barangay La Esperanza nang sumulpot ang isang humaharurot na pick-up. Nag-overtake ito at nasagi ang motorsiklo. Natumba ang motorsiklo sa kalsada habang dire-diretso lang ang pick-up. Sugatan ang magamang sakay ng motorsiklo na papunta sana sa manghihilot para sa anak na may sakit. Nananawagan ng barangay sa mga kalapit na lugar na makipag-ugnayan sa kanila o sa Tulunan Police kung may iba pang kuha ng CCTV para matukoy ang driver na nakasagi sa magama. Bukod po sa mga nasa Metro Manila, ilang transport group na rin sa iba pang probinsya sa bansa ang nagtigil pasada na rin. Ang gobyerno naman patuloy sa pamimigay ng ayuda sa iba pang naapektuhan ng mega oil price hike. Balitang hatid ni Darlene Kai. Hindi pa magme-menor ang presyo ng petrolyo. Sa Martes, ayon sa industry sources, 16 hanggang 18 piso ang inaasahang dagdag sa kada litro ng diesel at 9 hanggang 11 piso naman sa kada litro ng gasolina. Kaya posible raw lumagpas sa 120 pesos o higit pa ang kada litro ng diesel sa ilang gasolinahan. Sa ngayon talaga ma'am, talagang wala nang kinikita. Tsatsaga na lang po kami, wala nang ibang hanap buhay. Swerte na si JR kung kumita ng 300 piso sa isang araw. Ang tricycle driver na si John Michael, halos 24 oras kung pumasada para umabot sa 500 piso ang iuuwi niya sa pamilya. Para po kumita Pagka hindi ka sasagad, wala pong kikitain. Sabi nga ng jeepney driver na si Ray, mabuti sana kung may tumutulong sa kanila. Sa ngayon ang hirap, masahol pa sa pandemic ngayon. Kaya nagkasa ng Transport Holiday ng ACTO, Alliance of Concerned Transport Organization at iba pa nilang kasama. Nasa 20,000 modern at traditional jeep daw sa buong bansa ang hindi papasada. Ibanggaman namin ang aming mga ulo sa pader. Talagang hirap na hirap po kami at talagang lugi po ang mga drivers natin kapag po sila ay bumiyahe
na napakamahal po ng ating mga kurudo. At ito po ay talagang dagok po sa hanay ng transport sector. Nananawagan sila ng ayuda mula sa pamahalaan at pangunawa raw kung hindi makabayad agad sa pagbili ng mga unit ng modern jeep. Ang pinakahihingi namin dito sa lahat, yung mga nakapag-modernize na po ma'am, yung moratorium doon sa mga bangko na sana tulungan kami ng gobyerno na wag muna kami makapagbayad dahil nga krisis ngayon kahit 3 buwan o 6 na buwan. Tigil pasada rin ang nasa halos 2,000 miyembro ng Western Visayas Alliance of Transport Cooperatives and Corporations Incorporated. Suspendido ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa Iloilo City. Tigil pasada rin ng Northern Mindanao Federation of Transport Cooperative o NOMFEDTRASCO. Ayon sa LTFRB Region 10, naiintindihan nila ang sentimiento ng mga transport group dahil sa krisis sa petrolyo. Pero hindi raw dapat mabalda ang sektor ng transportasyon kaya nakikipag-ugnayan na sila sa mga LGU at mga pribadong kumpanya na maaaring tumulong para may masakyan ang mga pasahero. Sisimula na ngayong linggo ng DSWD ang pamimigay ng ayuda sa mga jeepney at TNBS driver at mga motor taxi at delivery riders. Across the board, tig pa 5,000 pesos. May round 2, round 3, depending yan sa mga mangyayari na event sa mga darating na araw. Magsisimula tayo magbigay ng cash relief assistance sa TNVS drivers sa Tuesday, March 24. Sa public utility jeeps sa Wednesday, March 25. Sa lahat ng delivery services sa Thursday at Friday, March 26 and 27. And then para sa motorcycle taxi, Saturday, March 28. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Huli kamang pananakit sa isang lalaki sa Lawag, Ilocos Norte. Paulit-ulit na hampas ng kawayan, suntok at tadyak ang inabot ng lalaking yan sa kamay ng dating barangay chairman at 2 niyang kasama. Sa investigasyon ng pulisya, pinapaamin ng dating opisyal ang lalaki sa umunay insidente ng pagnanakaw. Agad nag-viral ang video sa social media. Kinundi na naman ng alkalde ng Lawag ang insidente. Sinubukang kuhanan ng panig ang dating opisyal pero wala raw siya sa kanyang bahay nang puntahan ng GMA Regional TV. Nagbilin din daw ang opisyal sa kanyang pamilya na hindi magbibigay ng panayam sa media. Sinisikap ding makuhanan ng panig ang biktima at kanyang mga kaanak, pati ang iba pang sangkot sa pananakit. Patuloy pa ang investigasyon.